Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating channel na Macau si Pip Vlogs po. Ito na sa atin ay talagang usapang magmamanok lang mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa ay shout out muna tayo kay John Servano, Otsulo Katura, Super Typhoon Backyard, Glenn Terizo, Uyong Pelicano, San Mateo Rizal, Felix Ray Baon Batangas, J. Patrimonio, Constantino Batile San Isidro Northern Samar, Jojo Tumampad Davao City. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Kahapon mga kaibigan ay nagpaban tayo sa ating mga manok po. Akala ko WPC Litborn, pala yung mga kaibigan, di pa dumating yung wing ban nila. Bakbakan na lang. Hindi ko alam kasi yung sa bakbakan dati mga kaibigan, nakita ko yun sa wing ban natin, bakbakan talaga. Ang nakalagay doon mga kaibigan ay FBIB, yun? Baka bago yun sa hindi ko lang alam kaibigan. Sabi nung bakbakan daw, hindi ko lang alam. Basta na bandida na yung manok natin mga kaibigan ay kung kung mayroong sa Litborn WPC nung sa dating na week po ay baba natin ulit. Itong pag-usapan natin mga kaibigan, ang maganda ibigay sa manok na kulang pa sa katawan. Ay karamihan dito mga kaibigan ay itong mabili mo. Makabili ka na kasi kung sa atin naman mga kaibigan, tayo katulad ko, breeder. Nagbe-breed lang sa mga mga murang manok lang. Pag-breed tayo, siguraduhin natin yung broodcock natin. As I've said before mga kaibigan na yung broodcock, yung broodhen natin, yung maganda, yung hipo ng katawan po. Yung alam naman natin siguro yung mga kaibigan, yung mga puso ng saging, yung mga katangian ng isang magandang manok po. Yun ang hanapin natin. Kaya, yung nagsabi ako dyan, kasi may nagtanong sa akin, paano daw, dapat ipakain dun sa kulang pa sa katawan. Siguro, naibili natin, pagdating sa atin, medyo kulang pa katawan. Ang pinaka-the best mo ibigay dyan, mga kaibigan, ay yung pellets lang, mga kaibigan. Bigyan mo muna ng pellets. Kung hindi siya kakain, bigyan mo muna ng medyo kunti lang. Tapos, pag medyo nasanay na, pellets na mga kaibigan. Pwedeng binasa, pwedeng dry feeding. Kasi itong pellets mga kaibigan, ito talagang magbigay ng medyo laman sa ating mga manok po. Yung mga mga kaibigan, yung mga laman nila, kung sa Bisaya pa, mga unod. Kung ganun mga kaibigan, kung pag medyo katulad ng mga PDP mga kaibigan, maganda yun. Kasi doon sa lugar namin dati, yan ang kain mga kaibigan, yung mga jumbo, lalo na pag nasanay ng manok mo dyan kakain, talagang mabilis na. Grabe ang mga manok mga kaibigan, grabe ang katawan. Tapos pag medyo malaki na sila, kainin mo ng inirton mga kaibigan, na medyo lumiliit siya ng kunti na lumalaki na medyo mabigat pa rin kasi inirton. Tapos pag gusto mo ng ilaban mga kaibigan, bigyan mo ng Royal Pansy at saka Platinum. Nako, ang ganda ng katawan ng manok diyan mga kaibigan. Nagaling siya sa malaki ang katawan na i-slash siya sa mga kaibigan, yung Royal Pansy po. Nako, malagitik ang mga palo sa manok diyan mga kaibigan. Kaya itong manok mas maganda. Katulad ng sa ating mga ginagawa mga kaibigan sa manok natin, 5, 6, 7, yung mga maintenance feeds na nasa merkado lang, yun ang ibigay natin kasi yan pinag-aralan niya ng sa mga eksperto mga kaibigan. Kaya ganun na medyo mabigat na malaki, medyo may magaan na sa maintenance, makita mo yan. Dalawa po yan mga kaibigan. Kaya kung medyo lumaki na, kondisyon mo, bigyan mo ng Royal Pansy Platinum po at saka yung King Cutter mga kaibigan. Maganda sa manok yun. Talagang nakita mong lumalagitik yung mga palo ng isang manok po. Kaya itong nagtanong sa akin na anong ibigay na medyo kulang pa sa katawan yung manok mo, maraming bisis naman dyan sa bilang isang magmamanok mga kaibigan, ay talagang maganda ibigay dyan yung puro pellets po. Lalo na yung mga medyo murahin lang po. Pwede ang daming mga pellets mga kaibigan, pwedeng binasa, pwedeng dry. Tapos mas maganda itong dry mga kaibigan kasi pag inom ng tubig nila medyo buka yung pagkain sa ilalim po. Pag medyo lumalaki-laki na yung manok mo na mabigat mga kaibigan,
kainin mo ng ano, yung pang-maintenance po na nandyan din sa merkado na nakasupot po. Alam niyo naman kung ano yun. Pagkatapos ng mga kaibigan, kung maglaban ka na, magkondisyon ka, yun na. Yun na yung mga buto-buto na yung mga seeds sa mga bilog-bilog kaibigan. Yun ang maganda po na talagang bumubuka. Yun, sabayan mo ng ehersisyo mga kaibigan. Bumubuka na medyo magaan po. Yun lang naman ang pinakasimple sa manok ng kaibigan. Kailangan lang ng mga stages ba sa mga dapat ibigay na pagkain po. Kung sundin mo lang yung mga kaibigan, kung di mo alam na mag-ano ka sa mga social media, sa mga kaibigan mo, pero napakasimple lang po yun kaibigan. Pag medyo kulang ang katawan ng manok mo, kainin mo yan ng pellets po, yung puro pellets. Kung di siya, kung saan siya, kung saan niya gusto kainin, yung wet or dry, doon ka magbigay ng kaibigan, wet feeding, dry feeding, pareho lang naman yun. Tapos pag medyo malaki-laki na yung katawan, ayun na, pwede na mo, bigyan mo ng mga, mga kaibigan, yung maintenance feeds po. Nakasupot na, marami yan sa merkado mga kaibigan, tapos bigyan natin ng pang, conditioning, ayun na po. Napakasimple lang po yan mga kaibigan, na kung paano pag kulang sa katawan ay kadalasan or kalimitan dyan kaibigan yung binili mo sa kahit saan medyo kulang siguro ng katawan kasi di mo alam na pasma pala dun sa binilhan mo or maraming busy siyang hindi nakakain dun sa kanila kasi busy yung may-ari. Ako ay medyo talagang kulangin talaga sa laki yung katawan ng manok kaibigan kasi pag sa atin naman breeding natin, mahirap yun kung medyo kulang sa katawan kasi breeding yun meron namang minsan katulad ko, hindi ko naman gusto magkaibigan masyadong malapad yung katawan ng manok ko yung eksakto lang ng kaibigan, eksakto lang kasi mahirapan naman gumalaw yung manok kung medyo masyadong malaki po, eksakto lang po. At saka kung bumili ka naman, piliin mo na rin yung medyo eksakto sa katawan binili mo lang yun pira lang siguro kung magaling, masyadong magaling, kulang sa katawan talagang mapilitan tayo dyan ng kaibigan. Yung sa mga ganyan, tayo bilang isang maglaban, at saka magpiliin talaga natin yung medyo magaling na maganda pang katawan kasi wala na tayong baguhin sa kanya mga kaibigan. Magtanong na lang tayo sa may-ari kung anong pinapakain niya para sundin na rin natin. Yun lang po, yun lang ang pinaka-simple na pamamaraan kung paano natin bigyan ng pagkain ng isang manok na medyo kulang sa katawan po. Kasi sa atin naman mga kaibigan, bilang isang magmamanok, kasi itong magmamanok tayo mga kaibigan, talagang pantanggal stress, pampa-stress din. Kasi katulad ko mga kaibigan, pag nagkasakit yung manok mo, hindi ako makatulog yung kaibigan, lalo na pag hindi ako matunawan, kasi pag di matunawan mga kaibigan, isa lang ang dahilan dyan, may nakapasok na bakterya. Yun lang, antibiotic na naman kaya yun lang mga kaibigan, yun lang ang ating ma-share sa araw na to. Magandang umaga sa tingin lahat.